Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? For today's video, ang share ko po sa inyo ay ang aking recipe ng ube hopya. Pero bago po tayo magsimula ay please like at pakishare na rin po ng video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, ay subscribe nyo na rin. Pindutin na ang bell button para kayo po ay laging updated sa mga upload ko pa mga video. So nga pala mga sangkay, nakagawa na ako dati ng video ng ube hopya. At gumawa ako ngayon ng panibagong video na iniba ko ang procedure at nagdagdag po ako ng mga ingredients. Bali, mas maganda po itong sundan na video nito mga sangkay, lalong-lalo na po kung kayo ay first time nagagawa ng hopya or wala pa kayong kaalaman sa paggawa ng hopya. Mas maganda po itong sundan ng aking bagong video mga sangkay. So yun, huwag na natin patagalin mga sangkay. Simulan na natin ang paggawa ng ube hopya. Yung ating unang ingredients ay asukal. Yan, gagamit ako ng light brown na asukal, pero kung gusto niyo pong gumamit ng white sugar ay pwede naman po kayong gumamit ng white sugar. Sunod natin ilalagay ay tubig. Sunod kong ilalagay ay mantika. So yan, kapag nailagay nyo na yung ingredients na yon ay haluin muna natin. Tunawin natin yung asukal. At ayan, kapag natunaw nyo na yung asukal, ay ilagay na natin yung ating harina. Bali, gagamit ako ng bread flour, hard flour, ang ginamit. At soft flour, yan. Bali, dalawang klaseng bread flour po yung ating linagay. Hard flour at saka soft flour. Pero kung wala po kayong harinang ganyan na bread flour, ay pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Sunod natin ilalagay ay baking powder. At ayan, kapag nalagyan nyo na ng baking, ay haluin muna natin yung ating unang dough ng ating hopya. Bali, mamasahin muna natin yung ating dough ng ating hopya. So, bali hindi tayo gagamit ng makina. Mano-mano lamang po yung ating pagpapakinis ng ating or pagmamasa ng ating babalat ng hopya. So, bali sundan nyo lamang po ako kung paano ko masahin or pakinisin yung ating babalat ng hopya. Kung mapapansin nyo mga sangkay, medyo makinis na po siya yung ating pabalat. At ayan, kapag napakinis na natin yung ating pabalat, ang ating unang dough ay gagawa naman tayo ng ating, sunod natin gagawin yung ating second dough. Unang ingredients para sa ating pangalawang dough. Ayan, maglalagay ako ng soft flour at oil. Bali, hahaluin na natin yung dalawang ingredients na to. So ayan, dapat ganyan siya kalambot mga sangkay yung ating second dough. Bali, 150 grams na soft flour at
110 grams na mantika. So ayan po yung aking linagay sa ating pangalawang dough. Yan yung ating ingredients. At ngayon balikan na natin yung ating unang dough na ginawa. Dahil pagsasamahin natin to sila. Okay, next step natin, balikan na natin yung ating unang dough na ginawa. Yan, bali, paninipisin muna natin yung ating dough gamit yung ating rolling pin. At ayan, kapag nalipis na natin yung ating unang dough na ginawa, ay ilalagay na natin ngayon yung pangalawang dough. Ayan, bali hahatiin lang natin to. Pahit lang natin. Bali yung kalahati nito dito sa isang dough natin. Yan, kapag nilagay nyo na ay bastonin lang natin. At ayan, kapag nabaston nyo na ay rest muna natin to. And habang pinapahinga natin yung ating binaston na pabalat ay gagawa muna tayo ng ating palaman. So ayan natin unang ingredients, asukal. Light brown din yung aking ginamit na asukal. Sunod nating ilalagay ay itlog. Sunod nating ilalagay ay asin. Powder milk. Sunod natin ilalagay ay flavor. Ube flavor. Next, food color. Violet, syempre. Sunod natin ilalagay ay mantika. Next, tubig. At ang sunod ay margarine. So pag nilagay nyo na yung mga ingredients na yun, mga sangkay, ay haluin muna natin. At ang next natin ilalagay ang ating harina. Okay, pag nilagay nyo na yung harina ay buuhin na natin yung ating palaman. At ayan, kapag nabuo nyo na ang inyong palaman ay
set aside muna natin ang ating palaman. Balikan na natin yung ating dough para may cut natin. Bali, ang timbang ng ating palaman is 14 to 16 grams. Okay, next step na tayo mga sangkay. Kapag nakat na natin yung ating pabalat ay magpalaman na tayo. Bali yung timbang ng ating palaman ay 22 to 25 grams. So ganyan lang ating pagpalaman. Nuulit ko, yung timbang ng ating palaman is 22 to 25 grams. At balutin lang natin yung ating palaman. At ayan ang mga sangkay, pagkatapos natin formahin yung ating ubi hopya ay kailangan lang natin ng isang itlog. Papahiran lang natin yung ibabaw. At pagkatapos natin pahiran ng itlog ay lagyan natin ng linga. Nga pala, umabot pala ng 98 piraso yung ating ubi hopya. So yun, pag nalagyan nyo na ng linga ay pwede nyo na kagad isalang. Kahit wala ng rest yan, pwede na isalang kagad. At ayun yung ating ubi hopya. Pagkatapos natin malagyan ng linga ay ready na po yan para isalang. Bali, niintay lang natin yung ating oven na uminit. Ang ating oven dapat ang init ay nasa 200 degrees Celsius mga sangkay ha. Kaya mga sangkay, bali sasalangan natin yung ating hopya. Inuulit ko, yung init ng ating oven ay 200 degrees Celsius. At malakas po yung apoy natin gagamitin. Ayan, kung mapapansin nyo, bali meron tayong isang klaseng hopya na kasama. Bukod sa ubi hopya natin ginawa.
abangan nyo lamang po kung ilang minuto natin lulutuin. At after 10 minutes, mula nung ating isinalang ay lipat natin sa taas. Para mabalance yung pagkakaluto ng ating hopya. Yung ilalim at saka yung ibabaw. So yun ulit ko, after 10 minutes ay lipat nyo sa taas yung ating salang. Bali, antayin na lang natin pumula yung ating ibabaw bago natin tanggalin sa oven. At after 12 minutes, itaas mga sangkay, ay aalisin na natin ang ating hopya. So, bale, linuto natin ng 22 minutes. 10 minutes sa ibaba at 12 minutes sa itaas. At ito na mga sangkay ang ating finished product ng ating ubi hopya. So mga sangkay, please like at share na po ng video ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay subscribe mo na rin po. Ayan na yung ating hopya.